Hello, magandang tanghali sa inyong mga ka-viewers. Gagawa tayo ng bibimbap. Nahugasan na pala ang ating beef. Nakaready na din yung mga gagamitin natin dyan. Maghiwa na din tayo ng bawang. Kailangan natin yan sa paggisa ng ating beef. Balatan na natin ang ating bawang dahil matigas. Kailangan natin siyang pukpukin. Tadtarin na din natin. Isunod natin i-marinate ang ating beef. Lagyan natin asin, paminta. Lagyan na rin ng toyo. Cocoa sugar. Sesame oil. Nailagay na natin ang ating pampalasa sa ating beef. I-mix-mix lang natin para yung lasa maghalo. Igisa na natin ang ating beef. Kanina nag-search ako sa YouTube kung anong bawal ni Mita. Bawal pala mag-copyright ng music. Lalagyan ko sana, buti naka-search ako. Minsan kasi nakakapaos mag-voice record. Hindi pala pwedeng mag-copyright ng sounds ni Mita. Haluin lang natin ang ating beef. Antayin lang natin na maluto. So ayun, luto na ang ating beef. Kunin natin sa kaldero. Isunod natin hugasan ng ating gulay dahil kasama yan sa bibimbap. Carrot, zucchini, wombok, pitsay, pak choy. Ayan na lahat ang nahugasan nating gulay. Isunod natin maghiwa na tayo. Hiwain natin ang pak choy. Ganyan lang pagkahiwa namin. Kasi ayaw nila ng malaki hiwa. Isunod na din natin ang wombok. Noon hindi ko kilala yan. Nung napadpad ako sa Manila, bay, kilala ko na siya. Wombok pala yan. Zucchini na din. Hiwain na din natin ng pa-straight. Ganyan ang hiwa namin dito. Kami magluluto kaya kami ang magdi-decide kung anong gusto namin hiwain. Kung anong design. Pati sa carrots, straight na din ang paghiwa namin. Isunod natin ang sauce ng ating bibimbap. Sakto lang ang kinuha namin dahil sobrang anghang yan. Pang isang tao lang. Pag tinikman mo yan, kumakapit talaga sa dila. Igisa na din natin ang ating mga gulay. Wala siyang bawang dahil parang lulutuin lang natin siya saglit. Timplahan natin ng asin, paminta. Madali lang niyang maluto yung carrots dahil gusto nila half cook, hindi yung overcook. Yung pag kinagat nila, meron pang crispy. Sunod na din natin yung zucchini. Ganon pa rin, timplahan pa rin natin ng asin, paminta. Dahil yun lang magpapalasa sa kanila. Paalala ko lang sa inyo, wag sana kayong magsawa sa mukha ko. Unang bukas nyo, kita kagad ang mukha ko. Ayaw ko kasi isipin na
kinuha lang namin tong video. Nag-copy video lang kami, kaya kailangan ipakita ang beauty na kami talaga ang gumagawa. Buti nag-search ako kanina kung anong pinagbabawal ni Mita. Bawal pala mag-copy sounds, mag-copy video. Kung hindi ako nag-search, marami na akong disqualified ni Mita. Dahil nagbabalak pa naman akong lagyan ng sounds. At di ko naman alam kung anong ilalagay kong sounds, kung copyright ba yun o hindi. Ang okay ni Mita yung halimbawa may YouTube channel ka, nag-upload ka ng video tapos nire-upload mo sa Facebook, okay yun dahil hindi mo naman ninakaw yung video, ikaw pa rin ang gumawa nun. Ang hindi okay ni Mita yung kukuha ka ng video sa iba tapos i-upload mo sa page mo, madiditik yun ni Mita. Paano ka mamonetize niyan? Pwede lang ni Mita yung mag-share ng video para mapanood sa iba, hindi yung i-copy video mo na i-upload mo talaga sa page mo. Madiditik ka ni Mita pag nanakaw yun. Kung hindi ka nadiditik ng teacher mo noon na nangungopya ka, ngayon madiditik ka ni Mita kung nag-copy sounds ka o nag-copy video ka. Kaya iwas-iwasan natin para ma-monetize tayo mga guys, mga viewers. Kung gusto nyo ng background, kantahan nyo na lang. Gusto ni Mita yung original, hindi yung copy sounds. Gusto nyo ng background na sounds, kantahan nyo na lang. Original pa. Kahit ang kanta nyo isang linggong pag-ibig, alam nyo yun? Yung Lunes nang tayo'y nagkakilala, Martes nang tayo'y muling nagkita. Okay na yan, basta nasabi ko na kung anong pinagbabawal ni Mita. Nailagay na natin ang kanin, beef, at napicturan ko na din yan. Huwag nyo kalimutan i-subscribe. Pindutin nyo na din yung bells para updated kayo sa aming video. Mag-like, mag-share, mag-comment. Thank you for watching.